Kabanata 7201. Sa sandaling iyon, biglang lumingon si Thea kay Goyo at nagtanong, paano ang path designation bead? Bahagyang ngumiti si Goyo at nagsimulang dahan-dahan, pagkatapos mawala ang Wait Ara path, nag-iwan siya ng tatlong pinakamataas na kayamanan, na lahat ay naging pundasyon ng Health Realm. Ang una ay ang 49 na kaldero sa palasyo ng Wuya. Nasa loob nito ang lahat ng bagay sa ating Health Realm. Kung sino man ang makakuha nito ay maaaring malayang baguhin ang Health Realm, kabilang ang pagkontrol sa lahat ng nilalang. Ang pangalawa ay ang Wuya Demon Slayer Sword, na nahahati sa Upper 3 Swords at Lower 6 Swords. Ang sinumang nagtataglay ng lahat ng ito ay maaaring pumatay ng sinuman sa Health Realm. Gaano man kataas ang kanilang cultivation o lakas, sa ilalim ng siyam na espada ng ang Wuya Demon Slayer Sword, walang pagkakataon na mabuhay, o anumang posibilidad ng reinkarnasyon. Ito ang pinakadakilang Health Realm kayamanan. Napabuntong hininga, nagpatuloy si Goyo, para sa pangatlo, ito ay ang Path Designation Bead. Originally, hindi ito umiiral. Biglang sumabad ni Thea, ito ang espiritual na asensya ng Wait Ara Path, hindi ba? Tumango si Goyo at sinabing, oo. Ang kanyang espiritual na diwa ay naglalaman ng kapangyarihang kontrolin ang lahat ng bagay sa Health Realm. Kung sino ang may hawak nito ay maaaring mamuno sa Health Realm. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin sina James at Thea. Pagkatapos ay nagtanong si Thea, ang mga kataas-taasang kayamanan na ito, maliban sa Wuya Demon Slayer Sword, ay lahat ay nakatago sa Wuya Palace, tama ba? Walang magawang sinabi ni Goyo, sa orihinal, kahit ang Wuya Demon Slayer Sword ay pinananatiling magkasama sa Wuya Palace. Gayunpaman, ang mga namumukod tanging powerhouse tulad ng Chuba, Zemra, Harper, at Yani, ay madaling nakarating sa 49th Heaven. Ang kanilang pag-iral ay nagbabanta sa kaya naman, ang Five Path Emperors, Taiyi at Taichu, ay nagbukas ng Wuya Palace, upang pigilan sila. Sa kasamaang palad, sa pakikipaglaban sa kanila, isang misteryosong figure na nakaitim ang sumama sa kanila. Nagdulot ito ng pagkawala ng Lower 6 Sword ng Wuya Demon Slayer Sword. Simula noon, ang Upper 3 Swords lang ang mayroon ako. Makahulugang tingin si James. Halos maisip niya na ang misteryosong figurang ito sa itim ay si Xanthocos. Pagkatapos ng lahat, nakuha niya ang Lower 6 Swords mula sa isa sa kanyang mga subordinate. Kung isa sa alang-alang kung gaano kalakas sina Chuba, Zemra, Harper, at Yani, noon, nahulog sila sa bitag ni Xanthocos at nakipaglaban kay Goyo, sa paniniwalang sila ay gumagawa ng mabuti. Samantala, nag-recruit si Xanthocos ng 4 na powerhouse. Ang kanyang katayuan sa 49 na langit ay mabilis na lumago, na agad na binago ang istruktura ng kapangyarihan, kahit na nagbabanta sa 500 na emperador at kapangyarihan ni Goyo. Inihayag ni James ang kanyang hinala. Tumango si Goyo at sinabing, tama ka. Ginamit ni Xanthocos ang pagkakataon para makakuha ng pabor mula kay Taiyi at tumaas mula sa pinakamababang ranggo upang halos karibal ang aking posisyon. Pagkatapos noon, bihira akong nakialam sa mga gawain ng Greater Realms at napunta sa pag-iisa sa ilalim ng pagkukunwari ng pagnanais ng kapayapaan. Pagkatapos, gumala ako bilang isang maaliwalas na Diyos. Ngumiti si Goyo at sinabing, pagkatapos makuha ni Xanthocos ang kanyang posisyon, itinulak niya ang kanyang anak na babae, si Yairia, na maging Tai Chi. Mula noon, ang Health Realm ay bumagsak sa kaguluhan, puno ng mga labanan sa kapangyarihan at panlilinlang, na minarkahan ang pagsisimula ng pagdurusa para sa mga nilalang sa buong Greater Realms. Bumantong hininga si Goyo at mapait na sinabi, kaya noong inakusahan mo ang US bilang mga utak na gumagamit ng mga nilalang sa kasaysayan bilang mga puppet para sa aming mga layunin, ito ay tunay na nakakainis. Mula nang ipagpalagay na kontrolin ang mga gawain sa buong Greater Realms, pinabura ni Xanthocos ang mga kabilang sa mga unang pumasok sa Zymergy. Siyempre, ang ilang mga nilalang na Alcide ay nagtaka sa kanilang sarili sa kanya, na ipinangako ang kanilang katapatan.
Pero isipin mo, sapat na ang impluwensya niya para pilitin ako sa ganoong lawak. Sinusuportahan din siya ni Taiyi, kahit ang tatlo pang Path Emperors ay walang choice kundi sundin siya. Kaya ano ang magagawa natin, bilang mga nilalang ni Alcide? Nakikinig kay Goyo na ibinuhos ang kanyang pagkadismaya, sinulyapan ni Thea si James at nagtanong, ibig sabihin ba nito ay mali ang paghusga natin sa mga nilalang na Alcide? Kalmadong sagot ni James, hindi naman. Ang kanilang saloobin sa US ay talagang nagkaroon ng pagsusuri, marahil ay sobra-sobra, ngunit may mga pinagbabatayan na dahilan. Sa huli, ang dahilan ng lahat ng ito ay Xanthocos. Kumunot ang noo ni Goyo at sinabing, eksakto. Sa aming mga mata, kinakatawan ni Xanthocos ang lahat ng mga nilalang ng Greater Realms. Para sa kanyang sariling makasariling ambisyon, dinala niya ang gayong pagkawasak sa Health Realm at aktibong pinipigilan ang aming uri. Paanong hindi tayo magiging galit? Nagkibit balikat si James at tumayo. Nasagot mo na ako ng malinaw. Totoo man o hindi at karapat dapat sa tiwala ko, kailangan ko pa ring i-verify. May isa pa akong tanong. Ngumiti si Goyo at sinabing, gusto mong malaman kung nasaan ang Wuya Palace, at paano makakapasok. Tumaas ang isang kilay ni James at sinabing, I love being straightforward. Since you're very bait, let's not beat around the bush. Tumango si Goyo at sinabing, I agree. Pero kailangan mo muna akong tulungan sa isang bagay. Ngumiti si Thea, kailangan mo ng tulong sa pagbawi sa Goyo Daunas Realm. Hindi lang yan, tumawa si Goyo. James, Cosimian, Drovko, Stavros, at Tai Chi, lahat sila ay malamang na naghihintay sa iyong utos upang matukoy ang resulta ng 49, tama ba? Na hindi ako sumasang-ayon. Umiling si James. Sandaling natigilan si Goyo sa kanyang mga sinabi. Inaasahan niyang magpapakita ng pagtitiwala si James matapos marinig ang napakaraming bagay, ngunit nagulat siya sa kinalabasan na ito. Tanong ni James, nandyan si Xanthocos ngayon. Kung tutulungan kita, sa tingin mo ba hindi siya maaalerto? Napangiwi si Goyo sa sinabi ni James. Wala ka ba talagang pipiliin? Nagkibit balikat si James at sinabing, I've no choice. You're all cunning fexism whereas my power is limited. I have to keep my guard up. Napabuntong hininga si Goyo at saka tumango. Mabuti, kung gayon. Sumama ka sa akin. Tulungan mo man lang akong mabawi ang templo ng Goyoan kung hindi, walang matutuloy. Walang pagtutol si James. Kinawian niya ang kamay at agad na binawi ang Gate of Anonymous. Sa sumunod na sandali, nawala sila ni Thea sa lambak. Ang rehiyon ng Jodat ay umiiral sa gitna ng kalawakan ng 49 na langit, isang malinis na domain na nakatuon sa siyam na Kailoros Gods of Nothingness. Ito ay iginagalang din bilang ang lugar ng kapanganakan ng Wait Ara Path, na kinikilala bilang Genesis of Paths. Matatagpuan ang 81 bilyong light year sa ibabaw ng 49 na langit, ni mga Diyos, mga demonyo, o kahit na ang mga Xyloria gods ay hindi maaaring gumamit ng kanilang mga banal na kapangyarihan upang maabot ang lugar. Ang tanging access sa rehiyon ng Jodat ay sa pamamagitan ng hindi nahuhulaang Whirlwind Sentinel, na isang napakabihirang phenomenon. Matapos makapasok ang isang tao sa rehiyon ng Jodat, anuman ang kanilang antas ng paglilinang o lakas, sila ay dinadalisay ng walang hanggan na mga enerhiya sa loob. Ang lahat ng mga kapangyarihan ay hinuhubaran, binabawasan ang mga ito sa kanilang primal na estado at iniiwan silang wala sa lahat ng kanilang pag-aari. Kaya, ang rehiyon ng Jodat ay kilala bilang ang unang bawal ng Health Realm. Maging ang Taiyi at Taichu ay mag-aatubiling makipagsapalaran sa kailaliman nito. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa karaniwang tahimik na gilid ng rehiyon ng Jodat, tatlong hindi inaasahang bisita ang lumitaw. Nakatayo sila sa harap ng isang napakalaking at makinang na templo, ngunit walang nang ahas na lumampas pa. Ito ay walang iba kundi sina Xanthocos, Quintus, at Quentin, na palihim na nakalusot dito habang nagkakagulo ang 49 na langit. Nakatingin sa Mar-Engel at kahanga-hangang templo sa unahan, huminga si Quintus ng malamig na hangin. Ang templo ng Tipan. Isa ba ito sa siyam na maalamat na templo ng Kailoros? Nakangusong sabi ni Xanthocos habang nasa likod ang mga kamay.
Natural. Ang kapalaran, buhay at kamatayan, mabuti at masama, sanhi at epekto, oras at espasyo, kalikasan, espiritu, paglikha, at tipan, ay sama-samang kilala bilang Siyam na Taoism. Siyam na templo ng Kailaros ay nilikha pagkatapos nila. Ito ay usap-usapan na ang Waitara Path ay nilinang sa bawat isa sa mga templong ito para sa 81 bilyong entrepot bago nabuo ang Health Realm. Nagtatakang bulalas ni Quintus, kamanghamanghang. Kung umiiral pa ang Waitara Path, wala tayong pagkakataong lumaban at maaapi magpakailanman. Kumpiyansa na sinabi ni Xanthocus, iba naman hindi. Nang walang pinuno sa Health Realm, dapat nating gampanan ang tungkulin. Matalino gaya ng dati, Emperor Kadir. Upang makita ang pinanggalingan ng Health Realm sa aking buhay, hindi ako magsisisi sa kamatayan, ipinahayag ni Quintus, pagkatapos ay bumaling kay Quentin. Bakit ang tahimik mo, Quentin? Napataas ang kilay ni Xanthocus sa kanilang palitan. Tumingin si Quentin kay Xanthocus at sinabing, wala akong masyadong sasabihin. Gayunpaman, mayroon akong tanong. Buong paglalakbay mo, Xanthocus. Maaari mo bang bigyan kami ng isang direktang sagot ngayon? Curious ding tumingin si Quintus kay Qingshu. Pagkatapos ng lahat, mula nang umalis sila sa templo ng Kadir, si Xanthocus ay naging malihim sa kanilang dalawa, hindi nagpapalam sa kanila ng anuman, tinatrato siya at si Quentin na parang mga puppet. Matapos ang ilang sandali ng pagmumuni-muni, kumpiyansa nang umiti si Xanthocus habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang sagot ay nasa harap mismo ng US. Minsan kaming tatlo ay nanumpa ng dugo. Ngayon, sama-sama tayong magsanib puwersa at mamamahala sa Health Realm. Kumunot ang noo ni Quentin, isinumpos si Xanthocus sa loob dahil sa kanyang tusong taktika. Si Quintus naman ay mukhang nataranta. Emperor, sinasabi mo ba na kapag narito na tayo, maaari na nating puntahan ang Health Realm? Paano ang Templo ng Uya Palace at Path Designation Bead? Tayo ba? Abandoning them. Naka-on ang content. Basahin ang pinakabago. Chapter dyan. Humalaklak si Xanthocus at sinabing, ano ang pagmamadali? Nahanap namin ang Whirlwind Sentinel ng mabilis at nakarating dito ng maayos, iyon lang ay nangangahulugan na ang aming plano ay kalahating matagumpay na. Ngunit paano mo malalaman kung saan matatagpuan ang Whirlwind Sentinel, at paano mo nalaman kung paano ito mahahanap? At saka, paano ka nakatitiyak na dadalhin tayo nito dito? Matamang tumitig si Quentin kay Xanthocus. Tumingin si Quintus kay Quentin, pagkatapos ay bumalik kay Xanthocus, nagtataka. Humalaklak si Xanthocus, at sinabing, palagi kang persegido sa pagkuha sa ilalim ng mga bagay, bueno, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Nagdala kami ng 3 bagay noong umalis kami sa templo ng Kadir. Sinabi ni Xanthocus, una, mayroon akong Silstone Pearl, isang kayamanan na iniwan ng aking asawa, si Mirella Windrider. Ito ay may kakayahang mag-lock sa anumang mga sipi. Ganyan ko tumpak na natukoy ang Whirlwind Sentinel. Bumantong hininga siya, tumingin kay Quentin, at ipinaliwanag. Ang pangalawang bagay na dinala namin ay ang 300 bilyong babaeng katulong pagkatapos naming pumasok sa Whirlwind Sentinel, ang kanilang yin body ay tumulong sa US na matukoy ang eksaktong mga coordinate. Malaki ang papel nila at pinatunayan ang kanilang halaga. Nagdilim agad ang mukha ni Quentin. Nag-alay ka ng 300 bilyong buhay para lang mahanap ang mga coordinate ng Jodat region. Sila ay mga tapat na tagasunod na sumamba sa iyo. Kahit na ang pinakamahina sa kanila ay nasa Yitro Declan rank. Gayunpaman, ginamit mo sila bilang mga sakripisyo. Mabilis na sinunggaban ni Quintus ang galit na si Quentin para pigilan itong sumabog. Samantala, napabuntong hininga si Xanthocus. Walang ibang pagpipilian. Paano pa natin matutupad ang ating plano at maagaw ang kontrol sa Health Realm mula sa mga nilalang na outside, upang makinabang ang lahat ng buhay na nilalang? Sa wakas ay sumabog sa galit si Quentin, nanginginig habang nakaturo kay Xanthocus. 1 Baliw ka, Xanthocus. Nagsalita ka tungkol sa pakikinabang sa Greater Realms, ngunit ang nakikita ko lang ay tinatrato mo sila bilang mga pawn na dapat isakripisyo para makuha mo ang kontrol sa Health Realm. Para sa layuning ito, nagdulot ka ng digmaan sa 49 na langit,
na nagdulot ng pagdurusa sa hindi mabilang na mga Diyos. Ngayon, nag-alay ka ng isa pang 300 bilyong buhay. Tunay kang isang mapagkunwari. Sa pakikinig sa galit na pagsaway na ito, si Quintus ay natakot, nagmamadaling iwinagayway ang kanyang mga kamay kay Quentin, desperadong naghahanap ng paraan upang malunasan ang sitwasyon. Samantala, biglang humagalpak ng malakas na tawa si Xanthocles. Emperor, nagmamadaling nagsalita si Quintus, namumutla ang mukha sa takot. Parati namang prangka si Quentin. Please don't, malamig na ngumiti si Xanthocles habang nakatitig kay Quentin. Hindi mo siya kailangang ipagtanggol. Alam ko na lagi niyang kinikimkim ang kawalang kasiyahan sa akin. Hindi niya ako nirerespeto ng totoo, ni hindi niya ako gustong tulungan. Nandito lang siya dahil wala pa siyang nahanap na bagong master na susuporta sa kanya. Kaya naman, sa ngayon lang siya makakaasa. Dahil doon, dahan-daang nilapitan ni Xanthocles ang galit na si Quentin, isang mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Originally, out of consideration for our brotherhood, I didn't want to confront this issue so soon. But since you insisted on going your way and hold on to your views, it's time for us to settle our accounts. Sa mga salitang ito, nagmamadaling hinayla pabalik ni Quintus ang galit na si Quentin. Quentin, mangyaring humingi ng paumanhin sa Emperor ng mabilis. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, itinulak ni Quentin si Quintus. Hinarap niya si Xanthocles ng mahinahon, handang harapin ang kanyang kapalaran. Nakipagtitigan si Xanthocles kay Quentin. At nagtanong, sabihin mo sa akin. Kailan ka nakipagsabuatan kay James? Paano ka? Matukoy na siya ay mas malakas kaysa sa akin at ay kayang talunin ako. Sa paglabas ng mga salitang ito, naging yelo ang ekspresyon ni Quentin. Sinalubong niya ang tingin ni Xanthocles nang walang kurap. Samantala, si Quintus ay agad natakot dahil din ang mga salitang ito. 19. Idinawit siya. Pagkatapos ng lahat, sa birth formation sa labas ng Gate of Mystery, nanumpa siya ng katapatan kay James kasama si Quentin. Si Quentin ay isang matigas ang ulo na tao, handang maghanap ng kamatayan ng may iisang pag-iisip upang ipagtanggol ang kanyang mga paniniwala, ngunit si Quintus ay hindi. Hindi siya nabuhay ng sapat. Nakikita na ang kanilang engranding plano ay malapit ng magtagumpay, at magagawa. Pamunuan ng Health Realm kasama si Xanthocles, paano niya mailalantad ang kanyang kawalan ng katapatan sa sandaling ito? Nang makita ni Quentin na nakapikit ang mga mata kasama si Xanthocles sa katahimikan sa mahabang panahon, agad na bumunot si Quintus ng isang matalim na punyal at sumugod sa likuran ni Quentin. Sa isang biglaang tunog, si Quintus ay sumugod, at sinaksak si Quentin sa ibabang likod gamit ang isang punyal. Nanginginig si Quentin na hindi makapaniwalang lumingon. Matalim din na tinitigan ni Xanthocles si Quintus, lubos na nagulat sa sitwasyon. Ako, nagpanik si Quintus, sumisigaw, paano mo may pagkanulo si Emperor Kadir at kakampi kay James? Ni hindi man lang siya kalaban. Isa siyang unang kalaban. Paano niya may kukumpara si Emperor Kadir? Nabaliw ka na, ganap na baliw. Hindi ako papayag na may magtaksil kay Emperor Kadir, kahit ikaw. Sa isang dagandong, hinayla ni Quintus ang punyal mula sa likod ni Quentin at itinutok sa kanyang ulo. Bang! Kontra ni Quentin, itinulak ang palad niya pasulong. Agad na pinalipad si Quintus sa pagtama. Ang lakas ng suntok ay nagpatakbo kay Quintus patungo sa harang ng rehiyon ng Jodat. Ikanaway ni Xanthocles ang kanyang kamay, binalot si Quintus sa isang shroud ng nothingness dead energy, na nagpahinto sa kanyang pagbagsak bago siya tumama sa formation. The next moment, he fumed, "You've really gone insane, Quentin. We're sworn brothers who made vows to stand through thick and thin together. Pero sinubukan mo siyang patayin." Ngumisi si Quentin, "Sworn brothers. Maituturing ba talaga siyang kapatid kapag sinaksak niya ako sa likod, na nambobola at nanunambat, na tumutulong at umaayon sa iyong mga paniniil?" Itinuro ni Xanthocles si Quentin, dahan-daang umatras ng 2 hakbang. "Very well. Mukhang nakalimutan mo na ang ating kapatiran para kay James. Sa kabila ng matinding pagtitiis sa 49th Heaven, kayong dalawa lang ang nailigtas ko sa krusyal na sandali.
Anong klaseng spell ang ginawa ni James sa iyo para maging loyal ka na hindi mo pinapansin ang mga taon nating pagkakapatiran sa amin? Huminga ng malalim si Quentin, magsasalita na sana nang makaramdam siya ng matinding kirot mula sa kanyang likod. Suray-suray siya, umatras ng ilang hakbang bago pinatatag ang sarili, nang hihina at bumagsak sa lupa. Inabot niya ang kanyang sugat, at nang makitang umitim ang kanyang dugo, naunawaan niya ang kahulugan sa likod ng mapanlinlang na saksak ni Quintus. Sa pagtitiis ng sakit, dinurog niya ang isang maningning na jade scroll sa kanyang kamay, na nagpadala ng sinag ng gintong liwanag na bumaril patungo sa 49 na langit. Nang makita ito, si Quintus, na nasa shroud pa rin ng nothingness dead energy, ay sumigaw, "Your Highness, he's signaling James. You must stop him." Gayunpaman, nanatiling tahimik si Xanthocos, pinapanood ang sinag na nawala bago huminga ng malalim. "Abandoning such grand ambitions for nothing. You must be eager to die." Sinabi ni Quentin sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, "Tinanong mo kung anong uri ng spell ang ginawa niya sa akin. Hayaan mo akong sagutin ka." Siya ang pinili na niyakap ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Siya rin ang master ng Greater Realms, na sinusuportahan ng kanilang spiritual providence. Pumasok siya sa Zymergy, hindi para sa kapangyarihan o ambisyon, ngunit upang humanap ng hustisya para sa lahat ng nilalang, upang gumawa ng landas para sa lahat upang ituloy ang paglilinang. Kaya nga sumuko sa kanya ang mga tulad ni Nayani, Harper, at maging ng Morgoth. Natanggap niya ang mga pamana ni Nachuba at Zemra. Talagang lumalaban siya para sa mga nilalang ng Greater Realms. Kung ikukumpara sa iyo, siya ay mas matapang, determinado, at alam kung ano ang gusto niya. Siya ay isang mortal na may napakaliit karanasan sa landas ng paglilinang. Siya ay dumaan sa napakaliit na pagsubok at paghihirap. Ano ang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na hamanin ako? Control sa Health Realm. Hindi mo ba naaalala? Isa ako sa mga unang pumasok sa Zymergy. Sa aking talento at karunungan, nalampasan ko ang hindi mabilang na mga hadlang upang samantalahin ang pagkakataon. Sumabad si Quentin, isang pagkakataon na nagmula sa walang kahihiyang panlilinlang ang iyong mga pukana at kataksilan ay nagpapatunay lamang sa pagkiling ng mga nilalang na outside laban sa US. Nasiraan mo ang reputasyon ng aming uri at pinalakas ang pananaw ng mga nilalang outside sa US bilang mga mapanlinlang at kasuklam-suklam na nilalang. Ikaw ang dahilan ng ang mga paghihirap ng Greater Realms. Sa pagharap sa galit ni Quentin, ibinuka ni Xanthocos ang kanyang bibig ngunit natagpuan ang kanyang sarili na nawalan ng salita. Wala siyang dapat pabulaanan. Sa harap ng mga tagalabas, maging ang sarili niyang asawa at mga anak, kayang panatilihin ni Xanthocos ang harapan ng isang mabait at mahabagin na lalaki ngunit sa harap ni Quentin, hindi siya maaaring magpanggap na matuwid. Si Quentin ay kasama niya mula nang magsimula sila sa kanilang landas ng paglilinang. Alam nila ang mga nakaraan at pinakamalalim na sekreto ng isa't isa. Napabuntong hininga si Quentin at sinabing, "Wala kang kapares kay James. Sa mga tuntunin ng kagandahang loob, katwiran, pagiging mapagpasyahan, karunungan, at lakas, kulang ka sa bawat aspeto kumpara sa kanya. Marahil minsan, nagdulot ka ng pag-asa sa mga nilalang ng Greater Realms. Iginagalang at sinamba ka nila, na nakikita kang isang taong maaaring maging Panginoon nila. Gayunpaman, ang iyong pagnanais at pagkamakasarili sa kapangyarihan ang sumira sa lahat ng iyon." Namula ang mukha ni Quentin sa sobrang sakit, at likas niyang inabot ang sugat sa kanyang ibabang likod. Nang makita ito, ikinuyom ni Xanthocos ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mukha ay kumikibot sa halos hindi mapigil ang galit. Bumantong hininga si Quentin at madamdaming sinabi, "Ang ating kapatiran ay natapos na. Hindi ko naintindihan ang iyong intensyon noong tayo ay umalis, ngunit tiyak na naiintindihan ko na ngayon. Mahigit isang beses ka nang nakapunta rito, kung gaano ka maayos ang iyong pag-aayos. Ibig sabihin, ang 30 bilyong buhay ngayon ay bahagi lamang ng hindi mabilang na buhay na iyong isinakripisyo. Ang iyong nothingness dead energy ay dapat na nagmula rin sa lugar na ito, tama ba?" Nanlaki ang mga mata ni Xanthocos sa gulat sa mga salitang ito. Si Quentin, nanginginig sa sakit, ay nagpatuloy,
Ang iyong layunin ay dumaan sa 9 Kailoros Temples at pumasok sa Wuya Palace para sakupin ang 49 na kaldero at path designation bead para matupad ang iyong pangarap na mamuno sa Health Realm, tama ba? Sumagot si Xanthocos, ikaw. Pinutol siya ni Quentin, huli na. Ipinadala ko na ang impormasyon kay James. Hahanapin ka niya, papatayin ka, at aalisin sa Greater Realms ang salot na ito, ibabalik ang ating karangalan. Para sa kapakanan ng ating kapatiran, bibigyan kita ng isang huling payo. Makipagtulungan sa kanya at sama-samang lutisin ang Lear Tribulation. Gumawa ng isang bagay na mabuti para sa Greater Realms at Galeth Realms upang mabayaran ang iyong mga kasalanan. Galit na tumawa si Xanthocos. Masyado kang delusional, Quentin. Sa palagay mo ba ang paglalagay ng lahat ng iyong pag-asa kay James ay magdadala sa iyo ng mga resulta na gusto mo? So what if you've contacted him? He's busy contending with Goyo over the 49th heaven. Kahit pumunta siya dito, hindi niya mahahanap ang Whirlwind Sentinel. Hindi magkakaroon ng kung ano ang kinakailangan upang maabot ang lugar na ito. Naging malamig ang boses ni Xanthocos habang sinabing, "Since you've betrayed me, don't blame me for being ruthless." Ikinumpas niya ang kanyang kamay, tinawag ang isang malawak at nakakatakot na ulap ng nothingness dead energy. Pero bago pa man siya makahampas, tumawa ng mapait si Quentin, "Hindi na kailangan, Xanthocos. Ang oras ko ay tapos na, at hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao. Bago ako mamatay, kailangan nating ayusin ito." Nagpupumilit na tumayo, hinawakan ni Quentin ang kanyang robe, hiniwa ang isang seksyon na may kislap ng sword light. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Xanthocos sa nakita. Ang bond natin. Naputol ngayon. Wala tayong utang sa isa't isa. Nang matapos siyang magsalita, humagalpak ng tawa si Quentin, sumabog ang kanyang katawan sa pagbuhos ng dugo at laman. Sa isang iglap, ang buong Jodat region ay napuno ng lumilipad na dugo at ambon. Quentin. Yumangay si Xanthocos, nawalan ng kontrol. Unti-unting bumalik sa katahimikan ang rehiyon ng Jodat. Si Quintus, nakabalot pa rin. Nothingness dead energy, napanood. Xanthocos, na bumagsak sa lupa. Isang panandalian, halos. Hindi mahahalata ang hitsura ng puot. Kanyang mukha. Naka-on ang content. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagtanong si Xanthocos, "Gusto mo rin ba?" Hindi. Mabilis na umiling si Quintus. Pagkatapos ay dapat nating ipagpatuloy ang plano. Tumayo si Xanthocos, nakatingin, ng malalim sa lugar kung saan sumabog si Quentin. Pagkatapos ay binalot niya si Quintus sa kanyang aura at pumasok sa Covenant Temple. Basahin ang pinakabagong chapter dyan. Marahil, para kay Xanthocos, ang pagkamatay ni Quentin ay sa wakas ay nagpalaya sa kanya mula sa kanyang huling emosyonal na pagkakatali, na nagpapahintulot sa kanya na harapin ang mundo ng walang anumang higit pang mga damdamin. Samantala, dumating na si James sa Goyoan Temple. Sa gitna ng mga basag na pader at mga guho, ang mga bangkay ay nagkalat sa lahat ng dako, ang dugo ay umaagos na parang mga ilog, at isang ambon ng dugo ang pumuno sa hangin, na lumilikha ng isang tanawin ng lubos na pagpatay. Para sa mga nilalang na Alcide at sa mga taksil na mga banal na nilalang na sumikop sa lugar na ito, hindi nagpakita ng awa si Goyo, pinatay silang lahat. Kahit na ang mga taksil ay nataranta at nagmakaawa sa kanyang pagdating, ang mga alagad at tagasunod ni Goyo ay nagpatuloy ng walang alinlangan na patayan. Ang pagkakanulo ay isang one-way na landas. Alam ng sinumang tagapamahala na may ambisyon na sa isang pakikibaka sa buhay o kamatayan, maaaring walang pagpapaubaya. Ito ay medyo isang bloodbath. Napabuntong hininga si James habang nakatayo sa main hall ng templo. "Ganyan ka ba kalupit para takutin ako?" Umiling si Goyo at same time na sumagot, "Hindi, syempre hindi. Minsan ang paglilinis ay nangangailangan ng mahigpit na hakbang." With that, he waved his hand and shouted, "Lahat, linisin mo ang kalat." Kasunod ng kanyang utos, sumugod ang napakaraming mga alagad at tagasunod ni Goyo. Sa 10,000 kislap ng liwanag, mabilis na naayos ang dating madugong eksena. Saka lang nag-gesture si Goyo na nagyaya kay James, saka siya naglakad papunta sa main seat niya. Napaupo si James, hawak ang kamay ni Thea.
Biglang napalibutan ng itim at puting sinag si Goyo, at may lumabas na gate sa likod niya. Pakihinti ng sandali, sabi ni Goyo, at pagkatapos ay pumasok siya sa pinto. Marahan na tinulak ni Thea si James. Gaano kapanipaniwala si Goyo? Nagkibit balikat si James at sumagot, "It doesn't matter. I won't judge him by what he says, only by what he does." Nang matapos siyang magsalita, biglang bumaril sa kanya ang isang purple gold light, na nasalo niya sa kanyang kamay. Ano ito? Nagdududang tanong ni Thea. Sinuri ni James ang purple gold light gamit ang kanyang zen, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Anong nangyari? Naramdaman ni Thea na may mali. Quentin has fallen. It was his final message. Napabuntong hininga si James sa kalungkutan. Habang nagsasalita siya, ang purple gold light sa kanyang kamay ay napalitan ng jade sleep, na lumutang kay Thea. Pagkatapos mabilis na basahin ang nilalaman, biglang tumangala si Thea at sinabing, ayon sa mensahe ni Quentin, nasa loob na si Xanthocos. Ang rehiyon ng Jodat. Balak niyang dumaan sa 9 Kailoros Temples at pumasok sa Wuya Palace. Dahan-daang tumayo si James, nakatingin sa labas ng pangunahing pasukan ng Goyoan Temple. Mukhang mas tuso at mas matalino si Xanthocos kaysa sa inaakala ko. Nakakalungkot na mawala si Quentin. Siya ay napakatapat at matuwid na tao, nakatuon sa kaligtasan at kinabukasan ng lahat ng may buhay. Kitang-kita ni Thea na labis na nalungkot si James. Mula pa noong mahusay na labanan laban sa mga masasamang Diyos, hindi siya nagpakita ng ganoong emosyon. May malaking paggalang si Quentin sa kanyang puso. Tumayo siya at niyakap si James mula sa likod. Huwag kang malungkot. Kung mareresolba mo ang Lear Tribulation at maging master ng Health Realm, baka magkaroon ka ng pagkakataon na buhayin siya. Biglang tumalikod si James sabay hawak sa balikat ni Thea. Talaga. Tumango si Thea at sumagot, oo. Si Quentin ay may mataas na mga nagawa sa cultivation at hindi agad-agad na nawawala. Hanggat may bahagi sa kanya na nananatili sa Health Realm, may pagkakataon na buhayin siya. Kinusot-kusot ni James ang kanyang mga mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Good. Dahil kumilos na si Xanthocos, I see no need to keep pretending. Sa pagkakataong iyon, nagmamadaling lumabas ng pinto si Goyo. Alam ko ang tungkol sa rehiyon ng Jodat. Binitawan ni James si Thea at pinagmasdan ang papalapit na si Goyo. Agad na tanong ni Thea, may paraan ka ba para makarating doon? Umiling si Goyo at sinabing, hindi. Gayunpaman, kung tumpak ang impormasyong natanggap mo, naalis lang nito ang pagdududa ko. Kumunot ang noo ni James at hinimok, get to the point. Matiim na tinitigan ni Goyo si James at tumugon, his nothingness dead energy. Kung talagang makapasok si Xanthocos sa Jodat region, hindi magiging mahirap ang pagkuha ng nothingness dead energy dahil ang Jodat region ay dating Zyrisha Gate. Inikot ni Thea ang kanyang mga mata at sinabing, we need a way in. Nagkibit balikat si Goyo at sinabing, wala akong paraan. Ngunit mayroon akong isang bagay na maaaring matukoy ang lokasyon ng Wuya Palace. Agad niyang iniabot ang isang kumikinang na kahon. Tumalikod si James nang hindi kinuha, pero tinanggap naman ito ni Thea at diretsyong binuksan. Sa loob, nakakita siya ng purple gold compass, na mukhang nagulat. Iyon ba? Tumango si Goyo at sumagot, oo. Sa pamamagitan nito, maiiwasan mo ang maraming mahirap na sitwasyon. Kapag naisara na ang posisyon ng palasyo ng Wuya, ang iba ay tungkol sa pag-navigate sa tatlong patong ng kapigatian na nakapaligid dito. Lumingon si Thea kay James at sinabing, kahit na pumunta si Xanthocos sa rehiyon ng Jodat, ang pinakalayunin niya ay kunin ang Wuya Palace at ang Path Designation Bead. Marahil ay dapat natin siyang talunin dito at dumiretso sa Wuya Palace. Nag-isip sandali si James bago nagtanong, sigurado ka bang matatalo natin siya? Natigilan si Thea, nakipagpalitan ng tingin kay Goyo sa tabi niya. Biglang tumingin si James kay Goyo at sinabing, naalala ko na banggit mo. Na nakapunta ka na dati sa Wuya Palace at nakuha ang Wuya Demon Slayer Sword. Tumango si Goyo at sumagot, talaga. Gayunpaman, kailangan niyan ang pinagsamang kapangyarihan ni Taiyi, Taichu, at ng Five Path Emperors. Tinanong ni James, maging mas tiyak.
Ito ba ay ang kanilang pinagsamang lakas, o iba pa? Bahagyang napabuntong hininga si Goyo at sinabing, the natal pearls of the Taiyi and Taichu, combined with the five Path Emperor's Path Gates, putol ni James, IC. Pagkatapos, anyayahan kaagad sina Taichu, Emperor Drocko, Emperor Stavros, at Emperor Stavros. Sa Goyan Temple. Gulat na napatingin sa kanya si Goyo. Nagmamadaling sumingit si Thea, but we're still in the middle of a war. Is this the right time? Malamig na sabi ni James. I'm inviting them here to stop the war. As for Tai, bumalik siya kay Goyo. Paano mo maihahambing kay Tai? Nag-alinlangan si Goyo, pagkatapos ay sumagot, hindi pa kami lumaban noon. Gayunpaman, si Tai ay isang Diyos ng Xyloria na nilikha ng Wait Arapath. Kaya, ang kanyang lakas ay dapat na higit sa akin. Bahagyang ipinikit ni James ang kanyang mga mata, nag-conjure ng energy ball sa kanyang kamay at naglagay ng soul sigil bago ibigay kay Goyo. Nag-aalinlangan na tanong ni Goyo, para saan ito? James instructed, I need you to make a trip. Deliver this to Taichu. She'll understand as soon as she see it. Kinurot ni Goyo ang kanyang pisngi, halatang walang imek, sa kabahagyang bamantong hininga at tumalikod na para umalis. Mukhang ayaw niya, ungol ni James habang pinapanood si Goyo na umalis. Smack! Hinampas ni Thea si James sa balikat. Iyon ay si Lord Goyo, ang pinuno ng Five Path Emperors, at ang pinakamalakas sa Greater Realms. Willing ka bang mag-order kung ikaw siya? James murmured, well, totoo naman. Thea put her hands behind her and accused, napansin kong lalo kang nagiging mayabang kamakailan. James looked at her innocently and said, but if I can't possibly let my wife to go through so much trouble, right? It had to be him. Napahagalpak ng tawa si Thea sa sagot niya. Siya ay napatunayang isang tapat na asawa, at hindi niya maaaring sisihin siya. Sa Taichu Daonas Realm, sa loob ng Taichu Temple, si Taichu ay tahimik na nakaupo sa isang una na nakasuot ng malinis na puting damit. Sa ibaba niya, 8 banal sa dakilang digmaan ang naghatid ng mga ulat, na nag-i-update sa kanya sa mga patuloy na labanan sa 49 na langit. Sa puntong ito, siya ay nakabuo ng isang masusing pag-unawa sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. After a moment of contemplation, she suddenly said, may alam ba sa inyo kung nasaan si Goyo? Nagpalitan ng tingin ang mga banal sa digmaan, pagkatapos ay sabay-sabay na umiling. Bahagyang bamantong hininga si Taichu, may bahid ng panghihinayang sa kanyang ekspresyon. Siya ang iginagalang na pinuno ng Path Emperors, ang pinakamalakas sa Greater Realms. Hindi talaga siya maaaring napatay ng isang bangkos ng maliliit na fries, tama. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang sinag ng purple gold na liwanag ang biglang bumaril sa bulwagan, agad na nag-transform sa isang banal na nilalang na may nakamamanghang hitsura, nakaluhod sa isang tuhod. Pag-uulat. Nakatanggap kami ng balita na muling nagpakita si Lord Goyo at nabawi niya ang templo ng Goyoan, na nililinis ang mga taksil sa pinakamalupit na paraan. Biglang tumayo si Taichu at nagtanong, maaasahan ba ang impormasyong ito? Tumango ang babae at sumagot, oo. Mukhang pinaplano ni Lord Goyo na tipunin ang mga alagad para maghanda sa isang counterattack. Tanong ni Taichu, at paano naman si Xanthocos? Nasaan siya ngayon? Umiling ang babae at sumagot, hindi pa rin alam ang kanyang kinaroroonan. Dahan-daang naglakad si Taichu habang nasa likod niya ang mga kamay. Ito ay kakaiba. Mula sa simula ng labanan, ang lahat ng mga powerhouse at eksperto mula sa iba't ibang mga lugar ay nagpakita ng kanilang sarili, ngunit si Xanthocos ay nagtatago. Ano ba talaga ang balak niya? I think it's a bluff. Noon lang, 3 sinag ng purple gold na liwanag ang kumikinang sa labas ng bulwagan, na nagpapakita ng 2 lalaki at isang babae. Nang makita sila, agad na bumaba si Taichu sa hagdan para batiin sila. Ang sabay-sabay na presensya niyong 3 ay nagpapakinang ng maliwanag sa aking templo. Si Yulia, Cosimian, at Stavros, ang 3 dakilang emperador ng Dao, ay dumating upang bisitahin ang Taichu.
Lahat sila ay dumating sa pag-uudyok ni Taichu at piniling mag-obserbo mula sa gilid sa halip na lumahok sa salungatan sa pagitan ng Xanthocos at Lord Goyo. Siyempre, hindi lang ito dahil sa prestihiyo ni Taichu kundi dahil din sa impluwensya ni James sa likod ng mga eksena. Ang sorumsiya ni Yulie ay si Laila, na may gusot na relasyon kay James. Natural, sumandal siya sa tabi ni James. Si Ko Simeon, na natakot sa pangalawang katawan ni James na si Lysia sa 49th Heavens, ay matagal nang kilala ang tunay na pagkatao ni James at natural na yumuko sa kanya. Para kay Stavros, ang kanyang sorumsiya ay si Xavion, nagkaroon siya ng malinaw na pag-unawa sa Goyoan Temple, sapat na upang patunayan ang kanyang katapatan. Pareho silang tatlo ni Tai Chi, na nagresulta sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, matapos ang pag-agos ng tubig laban sa Goyo, sila ay naging hindi mapakali at hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Kaya naman, sama-sama silang nagtipon sa Taichu Temple. Magalang na tumango si Ko Simeon kay Taichu at sinabing nakakunot ang noo, ano ang ginagawa ni James. Hiniling niya sa US na huwag makialam, bulihim na naging dahilan ng pagkalugi ni Goyo. Sinusubukan ba niyang tulungan si Xanthocos na makontrol ang 49th Heaven? Nanunuya si Stavros, isa ka sa Path Emperors. Paano ka madaling malinlang? Hindi mo ba kilala si James? Matalino siya at napaka-scheming. Hinding-hindi siya gagawa ng bagay na makakabuti sa iba, at hindi sa sarili niya. Inis na tumingin sa kanya si Ko Simeon at nagtanong, kung gayon, ano sa tingin mo ang nangyayari? Di ba ngayon ko lang nasabi? Si Xanthocos siguro ang may kagagawa ng mga dirty tricks laban kay Lord Goyo. Baka pati si James ay hindi na-realize. Iyon ang dahilan kung bakit pagkatapos makuha ng kanyang hukbo ang katimugang dulo ng Goyo Daonas Realm, huminto sila sa pagsulong. Tumingin si Yukie sa kanila at nagtanong, ang pangunahing tanong ay nasaan si James? Hindi ko siya mahanap. Bumantong hininga si Stavros at sinabing, ibang-iba na siya sa dati. Hindi na siya mababa kay Xanthocos. Malamang malayo pa rin sa kanya ang magkakasamang tatlo. Imposibleng mahanap siya ng US. Ngumiti si Taichu at sinenyasan silang maupo. Pagkatapos, sinabi niya, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Goyo. Na-reclaim na ang Goyoan Temple. Malamang na naghahanda siya para sa isang malaking counterattack. Ang Three Path Emperors ay nagtaas ng ulo sa pagtataka. Biglang sumiksik ang nagniningning na liwanag sa bulwagan at lumapit sa kanila ang isa pang magandang babae. Nagre-report. Naghihintay si Lord Goyo sa labas para makita ka. Si Taichu at ang tatlong Path Emperors ay agad na natigilan nang marinig ang anunsyo. Si Lord Goyo ang pinuno ng emperador ng 500 at ang pinakamalakas sa Greater Realms. Kung gusto niyang bumisita, hindi na niya kailangang hintayin ang sinumang mag-ulat ng kanyang pagdating. Naguguluhan sila sa mga kinikilos ni Goyo, at kung bakit niya isasantabi ang kanyang dignidad. Gayunpaman, hindi pa tapos ang sorpresa. Ang nag-uulat na babae ay nagtaas ng kanyang mga kamay at ipinakita ang isang nakasisilaw na bola ng enerhiya. Hiniling sa akin ni Lord Goyo na ihatid ito sa iyo kasama ang mensahe na mauunawaan mo pagkatapos mong makita ito. Nanlaki ang magagandang mata ni Taichu sa lubos na hindi makapaniwala. Kinuha niya ang energy ball at pinagmasdan ito. Ilang sandali pa, lumitaw ang ekspresyon ng hindi makapaniwala sa kanyang nakamamanghang mukha. Nagmamadaling tanong ni Ko Simeon, tungkol saan ito? Naguguluhang nanood din sina Stavros at Yulia. Nanginginig ang boses ni Taichu habang sumagot, Lord Goyo, he came to deliver a message. Halos bumagsak sa lupa ang Path Emperors sa gulat. Si Lord Goyo, ang iginagalang na powerhouse, ay naghahatid ng mensahe. Sinimulan nila kung para kanino siya nagpapatakbo. Sa sandaling iyon, naisip nila ang posibilidad na bumalik ang sorumsiya ng Waitara Path. Wala silang maisip na iba pang may kakayahang gawing sugo si Lord Goyo. Matapos ang saglit na katahimikan, sumigaw si Yulia, si James pala. Siya siguro ang nagpadala kay Lord Goyo para maghatid ng mensahe. Agad na naramdaman ni Ko Simeon at Stavros na sila ay tinamaan ng kidlat sa paghahayag. Kumpiyansa na iginiit ni Yulia, si James siguro.
Maliban sa kanya, walang ibang makakagawa ng napaka-absurd at hindi makatwiran. Nanlaki ang mga mata ni Stavros sa hindi makapaniwala. James. Nabaliw na ba siya? Paano niya pinapunte si Lord Goyo sa isang errand run? Tumingin si Cosimian kay Stavros at sinabing, medyo posible. Kung tutuusin, mayroon siyang napakapambihirang background. Sumagot si Stavros, kahit na, hindi niya basta-basta utusan si Lord Goyo. Sa wakas ay bumalik si Taichu sa realidad at sinabing, tama ka. Si James iyon. Hiniling niya sa akin na makipag-ugnayan sa inyong tatlo at magtipon sa Goyoan Temple ng sabay-sabay. Agad na bumaba si Stavros Jo sa kumpirmasyon. Hindi siya makapaniwala na ang dating kalaban niya sa madilim na mundo ay lumaki sa kakilakilabot na taas. Hinawakan ni Goyo ang tatlong espada ng leaper ng Wuya Demon Slayer Sword at may kakayahang maimpluwensyahan ang kapalaran ng mga banal na nilalang. Gayunpaman, siya ay ipinadala bilang isang mensahero. Natarante siya at pinag-isipan kung si Goyo ba ang sumuko kay James. Kung gayon, ano sila, na mas mababa sa Goyo, kahit na nagkakahalaga. Sa kaibahan sa hindi paniniwala ni Stavros, si Cosimian at Yulia ay napatulala lamang kay James. Mga aksyon. Ang soremsiya ni Yulia ay si Layla, at matagal na siyang nakasama ni James. Kaya naman, naunawaan niya ang kanyang personalidad at paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Para sa kanya, hindi kailanman nagkaroon ng pakiramdam ng hierarchy. Walang nakahihigit o nakabababa sa isa't isa. Siya ay walang malasakit at mahilig gawin ang anumang gusto niya nang hindi masyadong nagmamalasakit sa paghatol ng iba. Si Cosimian naman ay iniisip ang nakakakilabot na pangalawang katawan ni James. Alam niyang siya ang soremsiya ng isa sa 9 Kailoros Gods of Nothingness, si Frona. Sa napakalakas na figurang sumusuporta kay James, magagawa niya ang anumang gusto niya sa 49th Heaven. Baka mapunta pa siya sa Void World. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Taichu at sinabing, dahil nandito si Lord Goyo, dapat na natin siyang tanggapin. Hindi na yun kakailanganin. Nandito na ako. Biglang may nagsalita sa labas ng hall. Sa sumunod na sandali, pumasok si Goyo sa bulwagan at humarap sa kanila. Nang makita si Goyo, ang mga Path Emperors ay natigilan saglit bago katutubo na lumuhad ng sabay-sabay at binati siya, Panginoon Goyo. Nandito kayong lahat. Perfect. Ngumiti ng mahina si Goyo. Maaari kang bumangon ngayon. Nagkatinginan ng mga Path Emperors, pagkatapos ay nagpasalamat kay Goyo at tumayo. Dahil nakatipon ka na rito, nakakatipid ako sa hirap na dalawin ko kayong lahat ng isa-isa. Lumingon si Goyo kay Taichu at nagtanong, nabasa mo na ba ang mensahe? Tumango si Taichu, ngunit ang kanyang tingin kay Goyo ay tila kakaibang intense. Gusto niyang kumpirmahin kung ang taong nauna sa kanya ay tunay o isang impostor. Hindi siya makapaniwala na isasantabi ni Lord Goyo ang kanyang dignidad at pride para makipag-ugnayan sa ibang entity. Inis ka ni Goyo ang kanyang sarili pataas at pababa, pagkatapos ay nagtanong, ano ang problema? May problema ba sa akin? Umiling si Taichu at nagtanong, kasama mo ba si James? Ang Path Emperors ay agad na nagbigay pansin, naghihintay ng sagot. Bagamat nakatalaga sila kay Goyo, hindi napigilan ang kanilang kuryosidad. Napabuntong hininga si Goyo at mapait na sinabi, oo. Iba ang batang iyon. Hindi siya kailanman naglalaro ng libro o sumusunod sa mga patakaran. Humakbang si Taichu at nagtanong, nasugatan ka ba? Bagamat parang nag-aalala ang tanong ni Taichu, hindi maiwasan ni Goyo na mapahiya dahil naiintindihan niya ang kahulugan nito. Nagtatanong siya kung bakit siya makikinig sa mga utos ni James kung wala siya sa isang vulnerable na estado. Agad na napagtanto ni Taichu ang kanyang pagkakamali at nagmamadaling nagpaliwanag, hindi yun ang ibig kong sabihin. Nabalitaan kung ikaw ay. Ngumiti si Goyo at sinabing, walang dapat itago. Sa kasamaang palad, may isang taksil sa aking sekta. Tiyak na tuso si Xanthocos. Gayunpaman, hindi ito masyadong seryoso. Alright. Let's dwell on these matters for now. More importantly, ipinaabot ni James ang imbitasyon sa inyong apat na makita siya sa Goyoan Temple. Pupunta ka ba o hindi? Tahimik silang nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Sinong maglalakas loob na tumanggi?
Si James ay nabaliw na para ipadala si Goyo bilang isang mensahero. Kung hindi sila sumunod, maaaring mabugbog sila. Gayunpaman, kung sila ay madaling sumang-ayon, tila sila ay hindi kapani-paniwalang tapat kay James. Sa kabaligtaran, hindi sila ganoon kasigla nang tumawag si Goyo para sa pagpupulong ng mga banal na nilalang. Tanong ni Goyo, I need answers. Don't you know how crucial the situation is? Stop wasting time. Sumagot si Taichu, syempre pupunta kami. Siya ang pinili, pagkatapos ng lahat, at may kapangyarihang ipatawag kami. Nagmamadaling sumang-ayon si Ko Simien, oo, kailangan nating pumunta. Siya ang magiging supreme path natin sa hinaharap. Mahinahong sabi ni Yulia, I'm going for sure. Kahit hindi para sa kanya, you have come all the way to invite us, so paano tayo tatanggi? Tara na, bumantong hininga si Stavros. Napangiti ng mahina si Goyo at sinabing, sige. Pero dalhin mo ang iyong mga kayamanan. Kung hindi, baka kailanganin mong gumawa ng isa pang paglalakbay. Si Taichu at ang Path Emperors ay natigilan sandali. Hindi nagtagal ay nahawakan nila ang mga kayamanan na tinutukoy ni Goyo ay ang kanilang natal treasures. Nagsimula silang magtaka kung sinusubukan ni James na agawin ang kanilang natal treasures. Sa Goyoan Temple of the 49th Heaven, sa pangunguna ni Taichu at ng Three Path Emperors, dumating sila sa labas ng templo ni James. Biglang napatigil ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Habang nasa daan, tahimik si Goyo. Wala siyang sinabi. Dahil doon, lumaki ang kanilang pagkabalisa. Walang nakakaalam kung gaano kalakas si James ngayon, kung ano ang gusto niyang gawin, kung bakit siya nagtipon ng ilang powerhouse, o kung ano ang gusto niyang kunin. Anong mali? Tumingin si Goyo sa kanila at naguguluhan na nagtanong. Panginoong Goyo, kumunot ang noo ni Stavros. Hindi mo ba naisip na ang Goyoan Temple ay medyo tahimik? Mabilis na tumango si Ko Simien. Iba ang atmosphere. It feels eerie. May kakaibang ngiti si Goyo. Ang lugar ay nalipol lang. Ang mga kaluluwa ng hindi mabilang na mga nilalang na outside ay hindi pa ganap na nakakalat. Anong klaseng atmosphere ang gusto mo? Sa sandaling iyon, nagpalitan ng tingin sina Stavros at Ko Simien. Pareho silang kinilig. Sa sandaling iyon, ang galit na dagandong ng isang lalaki ay nagmula sa loob. Hoy, ano yon? Nang marinig iyon, natigilan ang lahat sa labas. Ito ay isang rocket launcher. Isang boses ng babae ang narinig mula sa loob. Maaari itong magpasabog ng anumang bagay. Sumigaw muli ang lalaki, kaya kung tiisin ang mga pistola, mga baril na kontra sa sakyang panghimpapawid, mga baril na pang-atake, mga baril ng tangke, at mga kanyan, ngunit sa mundong ito, paano? Kalahati. Magagamit mo ba ang rocket launcher? Inalis mo lahat ng chess piece ko. Sinusubukan mo bang pamunuan ang mundo? Di ba nag-iwan ako ng isang piraso para sa'yo? It's only a night. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Sino ba kasing naglalaro ng chess? Hindi ka ba maglalaro? Let's flip the table. Anyway, hindi rin ako interesadong maglaro. Huwag tayong lahat maglaro. Pagkatapos, si Goyo, Taichu, at ang tatlong Path Emperors ay nakarinig ng kalabog. Pagkatapos nito, lumipad ang ilang piraso ng chess. Sinira nila ang depensa ng mga banal na nilalang at nabugbog ang mga noo ni Stavros at Ko Simien. Nakahawak sa noo, nataranta ang dalawa. Nagpalitan ng tingin sina Yulia at Taichu. Namutla ang mga mukha nila dahil sa takot. Si Goyo lang ang napabuntong hininga. Lahat, dahil nandito na tayo, kailangan natin itong harapin ng direkta. Pagkatapos, nauna siyang pumasok sa hall. Nagkibit-balikat si Taichu bago pumasok sa bulwagan. Pagpasok nila sa bulwagan, napagtanto nila na ang mga piraso ng chess ay nasa lupa. Sa paunang upuan ni Goyo, isang gwapong lalaki at isang magandang babae ang nagkatitigan. Sa gitna nila ay isang naka-flip na chessboard na naglalabas ng amethyst gold light. Ang mag-asawa ay sina James at Thea. Sabi ni Thea, wala kang hiya. You broke the rules first, tugon ni James. Thea continued, you're committing domestic violence. Sagot ni James, ako ang nag-flip ng chessboard, hindi ikaw. Nagtaas ka ng boses sa akin. Galit na galit si Thea.
Tapos, hamina ang aura ni James. Hindi siya nakaimik. Sa sandaling ito, awkward na inilahad ni Goyo ang kanyang kamay. Dumating na ang mga bisita. Sabay na napalingon sa kanya sina James at Thea. Pagharap sa matatalim nilang titig, hindi napigilan ni Goyo na matakot. Nagmamadali siyang umiwas ng tingin. Pag-alis ng kanyang lalamunan, tumingin si James kay Taichu at sa Three-Path Emperors. Agad namang nagbago ang ekspresyon niya. Nandito ka pala. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtanggap sa iyo ng maayos. Nagkatinginan sina Taichu at ang Three-Path Emperors bago ngumiti kay James ng alanganin. Hindi na sila James at Thea dati. Nagagawa nilang manginig ang mundo habang naglalaro ng chess. Siyempre, kailangang patawarin sila ni Taichu at ng tatlong emperador. Stavros. Nakangiting naglakad si James papunta sa Stavros. Ever since we parted ways in the 40th heaven, we haven't seen each other. You're really blessed. Hindi alam ni Stavros ang sasabihin. Medyo awkward na sabi niya, natalo ako. Paano ako magsasalita ng matapang? Sa kabilang banda, iba ka sa dati. Ang kataas-taasang landas ay hindi natin maabot. Hoy, hindi mo masasabi yan. Tinapik ni James ang balikat ni Stavros. Kung hindi tayo nag-away, hindi tayo magkakakilala. Tsaka ang galing mo kalaban. Nang magsasalita na sana si Stavros, si Thea na nasa likod ni James ay naging isang amethyst gold sword light at lumipad. Nang makita ni Stavros ang nakakatakot na sword light, nanlaki ang kanyang mga mata at nagbago ang kanyang ekspresyon. Natigilan lahat sina Goyo, Taichu, Yulia, at Ko Simeon. Nang hahawakan na ng sword light ang Stavros, tumigil ito. Sa pagtingin sa sitwasyon, hinawakan ni James ang sword light gamit ang isang kamay. Ang dulo ng sword light ay ilang pulgada lamang ang layo sa lalamunan ni Stavros. Darling, wag kang ganyan, sabi ni Thea. Pagkatapos, hinawakan ni James ang sword light at hinayla ito. Agad, ito ay naging. Ang ganda ng figure ni Thea. Sa sandaling ito, nakatingin si Thea sa Stavros, exclusive karapatang-ari content ng N.V.L. Drama.org. Ikaw ang patuloy na nang aapi kay James at naglalagay ng mga bitag, gamit ang lahat ng posibleng paraan. Gulat na gulat si Stavros nang namula ang kanyang mukha. Kung alam ko lang, pinatay na sana kita pabalik sa ika-40 langit. Binibigkas ang bawat salita, sinabi ni Thea. Ang sinumang nang aapi kay James ay nararapat na mamatay ng walang libingan. Nang mapansin ni James kung gaano katakot si Stavros, hinayla niya ang manggas ni Thea. Hindi niya ako binubuli. Ako ang bubuli sa kanya. Wala akong pakialam. Ngumuso si Thea. Ang mga Path Emperors ay ipinanganak para mabuli. Humingi ng tawad ngayon. Pagkatapos, kumislap ang amethyst gold light sa kamay ni Thea. Isang longsword na may murderous energy ang lumitaw. Nakalagay ito sa leeg ni Stavros. Kung titingnan kung gaano ka-reckless si Thea, pakiramdam ni James ay walang magawa. Si Goyo, Taichu, Yulia at Ko Simeon ay labis na kinabahan. Huminga ng malalim, yumuko si Stavros kay James. James, mali ako sa nakaraan. I'm sorry. Ikan-away ni James ang kanyang kamay. Tapos, hinayla niya si Thea at sinabing, is that enough? There are more important matters to discuss. Ngumuso si Thea. Binawi niya ang Taichu sword at pinandilatan si Stavros. Para bang binabalaan siya nito na papatayin niya ito kapag may susunod pa. Nang makitang tumahimik na ang kapaligiran, ngumiti si James at pumalakpak. Lahat, first time nating magkita as a group. I will get straight to the point. Iisa lang ang purpose ko para tipunin lahat dito. Let's cease the war. Sa pagbanggit niyan, natigilan sina Goyo, Taichu at ang Three-Path Emperors. Natarante silang lahat. Hindi sila lumahok sa digmaan sa pagitan ng Goyo at Xanthocos. Kahit na gusto ni James na itigil ang digmaan, hindi niya kailangang ipaalam sa kanila. Anong problema? Hindi ka sumasang-ayon? Biglang tanong ni James. Bumalik sa katinoan si Taichu at nagtanong, James, hindi tayo sumali sa digmaan. Paano natin mapapatigil ang digmaan? Tama na. Tumanggo si Ko Simeon. Hindi kami nakilahok sa digmaan ayon sa iyong kagustuhan.
Sa tingin ko sinadya ni James na makialam tayo ngayon para itigil ang digmaan. Tumingin si Stavros kay James. Kung tutusin, kinokontrol namin ang 5 sa Daonas Realms. Hindi, kinokontrol namin ang 6 sa kanila. Maaari nating ipahayag na itigil ang digmaan. Ang sinumang maglakas loob na sumuwi dito ay malipol. Matapos marinig ang mga salita ni Stavros, napalingon ang lahat kay James. Ikaw talaga ang pinakamatalino sa 5 Path Emperors. Nakangiting sinulyapan ni James si Stavros. Pagkatapos, sinabi niya sa mahinang boses, tama. Tama ang sinabi ni Stavros. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Yulia. Ang mga puwersa ni Xanthakos ay hindi makikinig sa US. Papatayin natin yan. Biglang nagsalita si Thea. Papatayin natin sila hanggang sa makinig sila sa atin. Natigilan ang lahat. Alam nila na sa pangkat ni Xanthakos, karamihan ay mga buhay na nilalang. Sa kabilang banda, si James ang pinuno ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Kaya ba niyang pumatay ng isang buhay na nilalang? Ikan-away ni James ang kanyang kamay. Lumitaw ang isang malaking screen, naglalabas ng maliwanag na ilaw. Pagkatapos, lumabas sa screen ang 9 Daonas Realms of the 49th Heaven pati na rin ang Forces Distribution Map. Tingnan mo dito. Bahagyang ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Ito ang kasalukuyang kalagayan ng 49 na langit. Ang paksayo ng Xanthakos ay nahahati sa 5 hukbo sa iba't ibang ruta hilaga, timog, silangan, kanluran, at gitna. Inaatake nila ang Goyo Daonas Realm mula sa 5 direksyon. Nanlaki ang mga mata ni Goyo, Taichu at ng 3 Path Emperors. Natigilan sila. Hindi nila inaasahan na masisilip ni James ang buong 49th Heaven. Kung tungkol sa Divine Army ng Xanthakos, higit sa lahat ay ang 5 disipulo sa ilalim niya. Binibigkas ang bawat salita, sinabi ni James, Dorvus. Holiness, Emperor Stili who is Wiley Zachman, Emperor Zenital who is Darcy Zacharias, Emperor Draco who is Quinbilo and Emperor Marvel who is Sidney Larson. Hanggat matatalo natin ang iilang banal na nilalang na ito, wala silang magiging pinuno. Ito ay magpapadali sa atin. Nang marinig iyon, ang ilang mga banal na nilalang ay nag-alinlangan. In a low voice, James said, just be frank. We'll discuss everything here. After that, we will implement the plan. By then, don't make up excuses and reasons. Ang kanyang mga salita ay isang babala. Ginawa nitong manginig ang mga banal na nilalang. James. Nagmamadaling tanong ni Cosimian, kailangan lang nating isaalang-alang ang 5 disipulong ito sa ilalim ni Xanthakos. Hindi ba natin kailangang isaalang-alang si Emperor Kadir? Nasa tabi pa rin niya sina Quintus at Quentin. Tama na. Bumantong hininga si Stavros at sinabing, kaaway natin itong 3. Lalo na si Xanthakos. Hindi natin alam kung gaano siya kalakas. Hindi mo kailangang isaalang-alang silang 3. Nakangiting sabi ni James, hindi sila pwedeng makialam sa 49th Heaven. Mamaya na natin sila haharapin. Nang marinig iyon, ang mga banal na nilalang ay natigilan muli. Ang digmaan ng 49 na langit ay pinasimulan ni Xanthakos. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ngayon. So, anong scheme ang pinaplano niya? Okay na ba ang lahat ngayon? Nakangiting sabi ni James, kung wala nang iba, I'll distribute your tasks. Tapos, tumingin siya kay Taichu. Si Emperor Stili ang pinakamalapit sa iyo. Ipapaubaya ko siya sa iyo. Tumaas ang kilay ni Taichu. Agad naman siyang tumango. Mas aktibo si Emperor Draco sa iyong teritoryo. Tumingin si James kay Stavros. Ipapaubaya ko siya sa iyo. Hindi ito dapat maging malaking issue. Huminga ng malalim si Stavros. Si Quinby ay isa sa 3 powerhouse sa ilalim ng Xanthakos ngunit hindi pa siya Path Emperor. Hindi ito magiging mahirap. Ads by Pub Future. Ipaubaya mo sa iyo si Emperor Zenital. Turo ni James kay Cosimian. Walang problema. Tumango si Cosimian. Tapos, lumingon si James at tumingin kay Yulia. Nagkaroon siya ng masalimuot na tingin. Medyo mas komplikado ang sitwasyon mo. Bukod kay Emperor Marvel, kailangan mong harapin ang Jaldi's Divine Army of 10 billion warriors. Hindi mo sila kayang harapin ng mag-isa. Hayaan mong tulungan ka ni Thea.
Hindi na kailangan. Umiling si Yulia. Kaya kung mag-isa, ayaw mo ba sa akin o ayaw mong makasama ako? Pinutol ni Thea si Yulia. Nagulat, napabuntong hininga si Yulia. You can come with me if you want ta. Walang pipigil sayo. Halata namang may sama ng loob si Yulia kay Thea. Sa pagkakataong ito, nagtanong si Goyo, James, kahit natalo ako sa iyo, dapat may gawain din ako. Oo naman. Napatingin si James kay Goyo. Ikaw ang pinuno ng Five Path Emperors at namumuno sa digmaang ito. Ikaw na lang ang bahala sa iyong mga disipulo at outside beings. Exclusive karapatang-ari content ni N. V. L. Drama, org. Natigilan si Goyo. Para bang may naintindihan siya, tumanggaw siya. Sa pagmamasid sa mga aksyon ni Goyo, nagpalitan ng tingin si Taichu at ang Three Path Emperors. Natigilan sila. Mukhang tama ang hinala nila. Kahit si Goyo ay pinaamo ni James. Tila si James na ngayon ang pinakamalakas na powerhouse. Tungkol kay Dorvus at sa mga Diyos ng apat na panahon, ipaubaya mo sila sa akin. Nakangiting sinabi ni James, he's holding Xanthakos Marauder army of 100,000 warriors. Sobrang yabang niya. Oras na para harapin siya. Nang marinig iyon ng mga banal na nilalang, tumanggaw sila. Tulad ng para sa susunod na plano, ito ay magiging simple. Ayon sa plano ni James, gagamitin ni Taichu, Goyo, Yulie, Cosimian, Stavros at James ang pagkakakilanlan ng pinuno ng Wormscale Source. Isang anunsyo ng pagtigil sa digmaan ng 49 na langit. Ang sinumang hindi sumunod ay kukubkuban. Nilamon nito ang buong 49th heaven na may pinakamalakas na supernatural power. Sa sandaling iyon, kumalat ito sa mga larangan ng digmaan sa 49 na langit. Ang mga banal na nilalang na nakikipaglaban pa rin ay agad na tumigil. Natigilan sila. Ang anunsyo na ito ay ginawa kasama ang ilang mga pinuno ng Daunus Realms. Ang buong 49th heaven ay mayroon lamang 9 na Daunus Realms, ngunit ang anunsyo na ito ay binubuo ng 6 sa kanila. Sa lahat ng mundo, aling puwersa ang nang-ahas na makipagkumpetensya sa 6 na pinunong ito. Walang kabuluhan ang pakikipaglaban sa kanila. Pagkatapos, sa 49 na langit, isa pang nakakagulat na balita ang dumating. Ang Taichu, Yulie, Cosimian at Stavros Daunus Realms ay lahat ay nagpahayag na itigil ang digmaan at pakilyusan ang lahat ng kanilang puwersa upang mabilis na palibutan ang Goyo Daunus World sa isang desperadong pagkubkob. Bukod pa riyan, maaari nilang gawing desperadong pagkubkob ang mga hukbo ng Xanthakos na sumalakay sa Goyo Daunus Realm. Pagkatapos, inanunsyo ng Wormscale Source at ng Goyo Daunus Realm na sasali sila para itigil ang digmaan, na binabago ang sitwasyon ng digmaan sa 49 na langit. Matapos matanggap ang balita, ang Divine Army ni Xanthakos, na kinubkob, ay agad na tumigil sa pag-atake. Natarante sila. Nagbago sila mula sa opensa tungo sa depensa. Ang mga banal na nilalang at mga commander ay tumatakbo sa paligid, sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. Sa sandaling ito, sa Salvador Temple ng Territor Universe, bilang commander ng Marauder Army ng 100,000 warriors, nabahala si Dorvus. Ang mga Diyos ng apat na panahon ay naglakad pabalik-balik. Sila ay balisa. Anong nangyayari? Naikuyom ni Dorvus ang kanyang mga kamao. Galit na galit niyang tanong, sa isang iglap, ang Taichu, Yulie, Cosimian at Stavros Daunus Realms ay nagbago sa panig ni Goyo. Dapat may scheme. Nasaan si James? Hindi ba siya ang Supreme Commander? Kahit ang Wormscale Source ay bumaling sa kanya. Karapat-dapat ba siya sa tiwala ng Emperor? Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin ang mga Diyos ng apat na panahon. Natahimik sila. Ano pa ang masasabi nila ngayon? Ang Marauder token na nagpatawag sa Marauder Army ng 100,000 warriors ay kinuha ni James. Bukod dito, ang malaking bilang ng mga nilalang na outside na nagrebelde mula sa pangkat ni Goyo ay tumalikod kay James. Sila ay naging isang commander ng walang hukbo. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Inangat ni Dorvus ang kanyang ulo at sumigaw, mananatili kayong apat dito at manunood kay James at sa Wormscale Source. Dapat mong kontrolin ang Marauder Army. Huling asset natin ito.
Kailangan kong magmadaling bumalik sa Kadir Temple at iulat ang sitwasyon sa Emperor. Nang aalis na si Dorvas, biglang hamarang ang Spring God sa kanyang daraanan. Spring, anong ginagawa mo? Nagdilim ang ekspresyon ni Dorvas. Kung aalis ka ngayon, paano dito? Tanong ng Spring God sa mahinang boses, kung gusto mong iulat ang sitwasyon, dapat pumunta ang 4 ng US. Maaari mong bantayan ang lugar na ito. Tama na, ang Diyos ng taglamig ay humakbang pasulong. Ikaw ang Supreme Commander ng Marauder Army. Mas malakas ka sa US. Nang makita iyon, nagalit si Dorvas. How dare you sway my orders? Ayaw lang namin na maging kanyan mo. Ang Diyos ng tagsibol ay tumayo sa harap. Noong maganda ang sitwasyon, wala para sa US. Ngayon na masama ang sitwasyon, gusto mong iwanan ang US at bumalik sa Kadir Temple. Tumatakas ka sa kritikal na sandali. Nang marinig iyon, galit na sumigaw si Dorvas, magpapadala lamang ang emperador ng hukbo kung iuulat ko ito. Magkakaroon ka lang ng pagkakataong mabuhay kung pupunta ako. Kailangan mo lang hadlangan si James. Naniniwala akong darating ang emperor para iligtas tayo pagkatanggap ng balita. Sa oras na iyon, kahit na daan-daang James ang hindi makakalaban ng emperor, lalo pa ang isang James. Talaga. Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang narinig mula sa labas. Natigilan si Dorvas. Siya at ang mga Diyos ng Four Seasons ay lumingon at nakita si James na naglalakad kasama sina Harper at Salvador. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Dorvas. Napaatras siya na may pag-aalala sa mukha. Ang mga Diyos ng 4 na panahon ay labis na natakot na ang kanilang mga mukha ay namutla. Nagmamadali silang lumuhad sa lupa. Habang nasa likod ang mga kamay ay sinulyapan ni James si Dorvas na parang may malaking kalaban na papalapit sa kanya. Pagkatapos, lumakad siya at umupo. Samantala, si Salvador at Harper ay tumabi kay James, na nagpamukha sa kanya na prestihiyoso. Dorvas Holiness, mukhang hindi ka natuto ng 3,000 banal na latigo, sabi ni James. Napalunok sa takot, ngumuso si Dorvas. James, anong ibig mong sabihin? Ano? Nagtaas ng kilay si James. Hindi mo ba nakuha ang balita? Dorvas gritted his teeth and asked, Taichu, Yulie, Cosimian and Stavros have worked together to stop the war. Ngayon, hindi lang si Goyo ang lumahok, kundi ang worm-scale source na nasasakupan mo ay lumahok din. Kanino ka panig? Tapos, tinuro niya si Salvador. At isa siyang Alcide being. Siya ang Supreme Commander ng southern part ng Goyo Daunus World. Bakit siya nasa tabi mo? Bakit kayo nagtutulungan? Kung gagawin niyo ito, karapat-dapat ba kayo sa tiwala ng emperador? Sa pagharap doon, naiinis na naiklik ni James ang kanyang dila. Ads by Pub Future. Sa kabilang banda, si Harper ay naging isang sinag ng liwanag. Tinusok niya ang katawan ni Dorvas, nag-iwan ng malaking butas ng dugo. How dare you bark at him? Sino ka sa tingin mo? Isang sinag ng liwanag ang dumaan. Agad na lumitaw si Harper sa likod ni Dorvas. Sa oras na ito, si Dorvas ay na-freeze sa lugar na parang siya ay petrified. Para bang nanakaw ang kanyang kaluluwa. Sa di kalayuan, ang mga Diyos ng 4 na panahon ay lumuhad sa lupa. Nanginginig sila sa takot. Hindi sila naglakas loob na huminga. Ilang sandali pa, bumalik sa katinuan si Dorvas. Itinaas niya ang ulo niya. James, parang gusto mo talagang maging kalaban ng Emperor. So? Tanong ni James. Humagalpak ng tawa si Dorvas. Talagang matalino ang Emperor. Alam niyang hindi ka maaasahan, kaya gumawa siya ng backup na plano. Tapos, bigla siyang nag-wave ng kamay. Isang nakakasilaw na token ang lumitaw sa kanyang kamay. Ads by Pub Future. Pagkatapos nito, nag-flash ang token. Biglang nayanig ang buong Salvador Temple. Parang may darating na sakuna. Nang makita ang eksenang iyon, lumingon si Harper. Hindi ba ang Marauder token na kinuha ni James? Sa sandaling iyon, pinalibutan ng Marauder Army si James at ang iba pa. Nang makita ni Salvados ang eksena, agad siyang tumayo sa harapan ni James. James, hindi mo naman inaasahan yun di ba? Tumawa si Dorvas at sinabing, ang Marauder token na ibinigay ko sa iyo ay maaari lamang mag-utos sa Marauder Army ng isang beses.
Ito ang pangunahing. Hanggat ang Marauder army of 100,000 warriors is around, wala kang magagawa sa akin. Ang yabang kaya. Itingal ni Harper bago pumunta sa Dorvas. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakatakot na nothingness dead energy ang sumambulat mula sa Dorvas. Tinulak niya si Harper. Pagkatapos nito, nilamon niya ang mga Diyos ng apat na panahon sa isang nakakatakot na bilis at biglang pumailanglang sa kawalan. Ads by Pub Future. Anong tanga? Bumantong hininga si James at kumaway. Kasunod ng isang flash ng amethyst gold light, isang nakasisilaw na amethyst gold lightsaber ang tumama. Sa isang kalabog, napaatras nito si Dorvas na tatakas na sana. James, huwag mo akong pilitin na gawin ito, sigaw ni Dorvas, na nagpakatatag sa sarili, kay James. Alam kong makapangyarihan ka, pero nasa akin ang Marauder army. Hindi mo ako mapapatay. Pagkatapos, muli niyang iwinagayway ang Marauder token. Ang Marauder army na nakapaligid kay James at ang iba ay nagsimulang umatake mula sa lahat ng direksyon. Ito ay, tumawa ulit ng malakas si Dorvas. You should practice your skills with the Marauder army of 100,000 warriors. Hindi na kita sasamahan. Pagkatapos noon, muli siyang bumaril sa langit. Sa sandaling ito, sa gitna ng Marauder army na nakapaligid kay James, tatlong sinag ng liwanag ang bumaril sa langit. Isang matinding labanan ang sumiklab sa kawalan. Dahil tatlo laban sa isa, nahuli si Dorvas. Muli siyang napatumba. Natigilan siya nang makita niya ang mga banal na nilalang na hamarang sa kanya. Tatlo silang Marauder warriors. Nakakunot ang noo, galit na sumigaw, baliw ka ba? Ako ang commander mo. Gayunpaman, ang tatlong Marauder warriors ay mapagpakumbaba at nanatiling walang malasakit. Kabanata 7217. Sinusubukan mo bang suwayan ako? Nanginginig sa galit si Dorvas. Pagkababa niya ay natigilan siya. Huminto sa sandaling ito ang Marauder army ng 100,000 warriors na unang nakapaligid kay James. Galit silang nakatingin kay Dorvas. Namumula ang kanilang mga mata. Anong nangyayari? Umirap si Dorvas. Ang Marauder token ay kasama ko. Paano ito posible? Dorvas Holiness, itong peking token na ibinigay mo sa akin ay mukhang mahusay. Nakangiting iwinagayway ni James ang Marauder token. Ang mga pangkat ng Marauder warriors ay bumaril sa langit. James. Natakot si Dorvas. Maging ang mga Diyos ng apat na panahon ay kaagad ng Marauder army. Habang nagtatanggol sa takot, nagmura sila. Nang makita iyon, natigilan si Salvador. Paano mo nagawa? Nakangiting walang sinasabi si James. Sa oras na ito, sa pagkubkob ng Marauder army sa kawalan, na sinamahan ng nakatutuwang pag-atake ng Marauder army, ang mga Diyos ng Four Seasons na hindi nakatiis ay sinusunod na nasugatan at nahulog sa mga guho ng templo. Namutla ang mga mukha nila. Dumura sila at balot ng dugo. Gayunpaman, nang bumangon sila, lumuhad sila kay James sa takot. Yumukod sila sa kanya at nagsimulang humingi ng awa. Iyon lang ba ang kaya mong gawin? With her hands behind her back, Harper said, nang pinahiya niyo kaming apat, ginawa niyo lahat ng klase ng bagay sa amin. Napakayabang mo. Nang marinig iyon, tanong ni James, mayroon bang mga sama ng loob? Hindi lang iyon. Lumingon si Harper at tumingin kay James. Ang kanilang mga kamay ay may bahid ng ating dugo. Kung ganoon ay madali lang. Sinabi ni James, ipauwi ko sila sa iyo. Pagkatapos nito, gumamit si James ng anonymous gas upang sugpuin ang paglilinang ng mga Diyos ng apat na panahon at hinayla sila patungo sa Harper. Humalaklak si Harper. James, napakamahal nitong regalo. Dapat ko bang gantihan ka ng aking katawan? Nawalan ng masabi si James. Sa sandaling ito, sa pagkubkob ng Marauder army sa kawalan, si Dorvas ay bumagsak sa lupa na may malakas na pag-crash, na gumawa ng isang dent sa mga guho ng templo. Nang ang Marauder army ay papunta na sa Dorvas, ginamit ni James ang Marauder token para pigilan sila. Ang isa sa mga Marauder warriors ay hindi nakikinig sa utos. Agad siyang pumunta kay Dorvas. Anong nangyari? Bulalas ni Salvador. Napangiti si James. Huwag kang mag-alala. Malapit na itong matapos.
Sa susunod na segundo, malakas na tunog ang narinig mula sa dent. Isang figure na may demonic energy at kumikislap na may kakaibang mga ilaw ay mabilis na nakaalis mula sa dent. May hawak siyang duguan at pumangit na buhay na nilalang. Ang buhay na nilalang ay tumutulo ng dugo. Si Dorvus ang nabugbog. Hindi na siya nakikilala ngayon at hindi na mayabang. Nang makita iyon, nagbago ang ekspresyon ni Dorvus. Si Morgoth. Pagkatapos, ang mga nilalang na Alcide at mga nabubuhay na nilalang na nagmula sa lahat ng direksyon ay kumilos na parang nakaharap sila sa isang malaking kalaban. Takot na takot sila. Sa ilalim ng tingin ng lahat, itinaas ni Morgoth ang kanyang kamay sa kawalan at tinanggal ang kanang braso ni Dorvus sa katawan ng huli. Agad na sumigaw ng malakas si Dorvus. Sa kabilang banda, nilunok ni Morgoth ang brasong puno ng dugo. Pagkatapos, tinanggal niya ang kaliwang braso ni Dorvus habang hinayla ang mga binti nito. Sa huli, hiniwa niya ang tiyan ng huli at inilabas ang kanyang mga organo. Para bang kumakain ng isang buong tupa, kumain siya ng mga kagat ng Dorvus pagkatapos ng mga kagat. Nang makita iyon, nagulat ang lahat sa eksena. Tumagos sa kanila ang takot. Ang katiwala at kinatawan ni Xanthocos, si Dorvus, ay kinakain ng ganoon. Nangyari ang ganoong eksena sa kanilang mga mata. Nakakaloka. Ito ay mas nakakatakot kaysa lipulin sila at hindi hayaan silang muling magkatawang tao. Ilang sandali pa, hinawakan ni Morgoth ang kaluluwa ni Dorvus at sinabing, "Harper, para sa iyo ito. Maaari mong kalimutan ang tungkol sa mga sama ng loob at pagbutihin ang iyong paglilinang." Kabanata 7218. Nang marinig iyon, sina Lysia at Yanni na kabilang sa Marauder Army ay nagpalitan ng tingin. Hindi sila nakaimik. Samantalang si James na nakaupo sa main seat ay napa-facepalm at mukhang talunan. Noong una, nagulat si Harper. Pagkatapos, sinumpa niya agad si Morgoth. "How dare you ask me to eat such a disgusting thing? Baliw ka ba? Kung gusto mo akong matulog, dapat maghanap ka ng mas eleganteng palusot o regalo. No wonder single ka." Natarante si Morgoth. Hindi na napigilan ni James ang pagtawa. Sa oras na ito, sa hanay ng Marauder Army, ipinahayag ni Lysia at Yanni ang kanilang sarili. Sila ay naging dalawang sinag ng liwanag at lumitaw sa tabi ni James. "Isa kang tanga." Tumawa si Lysia at napamura, "Hindi ka talaga marunong maghabol ng babae. No wonder single ka." Humagalpak din ng tawa si Yanni at sinabing, "Pambihira talaga ang pag-amin mo sa pag-ibig. Anong pinag-uusapan niyo?" Humarap si Morgoth kay James. "Kung ayaw ni Harper, ibibigay ko kay Thea. Kaya niya rin itong lemunin." Nang marinig iyon, hindi napigilan ni James na imulat ang mga mata. Sa sandaling ito, si Salvador na nabigla ay nagsabi, "Ngayong nalutas na ang usapan dito, ibig sabihin ba nito?" Kinaweyan ni James ang kamay niya at pinutol siya. Tumingin siya kina Lysia, Morgoth, at Yanni. "Makakabalik na kayong tatlo." Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin sina Lysia, Morgoth, at Yanni. Tuwang-tuwa sila. Sa wakas, nahirapan akong pigilan ang sarili ko. Ngumiti si Morgoth at sinabing, "Maaari ko nang ilabas ang lahat. Oras na para ipakita ang lakas ko." "Anong ibig mong sabihin na pwede kang lumabas ng todo?" Bumangon si James at tinapik siya sa balikat. "Ang digmaan ay tumigil na. Natapos na ang iyong gawain." Pagkatapos, habang si Morgoth ay nalilito, lumingon si James kay Marius at Hankon. "Kayong dalawa, pakibantayan ang lugar na ito. Kailangan nating makilala ang ating mga kakampi." Pagkatapos noon, lumipad siya papunta kay Marius na may dalang pangalawang Marauder token. "Ikaw at si Salvador ang makokontrol sa Marauder Army ng 100,000 warriors, kasama ang Alcide beings at living beings dito. Kapag may pagdududa, tatlo kayong makakapagdesisyon." Kinuha ni Marius ang pangalawang Marauder token habang gulat pa rin. May gustong sabihin si Hankon pero hindi niya magawa. Sa oras na ito, tanong ni Salvador, "Kung hindi tayo sumasang-ayon, sino ang dapat nating pakinggan? Hindi ka ba sasang-ayon?" Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. "Paano kung hayaan ko si Morgoth na tulungan ka?" Nang marinig iyon, natakot si Salvador. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang mga kamay at umiling. Bumaba agad siya.
Malinaw na ang kabagsikan at pagpigil ni Morgoth sa mga nilalang na ito ni Alcide ay nalampasan sina Xanthocos at Goyo. Biglang umalangaw ang boses ni James mula sa kawalan. Mga banal na nilalang, wala akong pakialam kung kayo ay mula sa worm scale source, outside beings, o living beings, kailangan nyo na ngayong makinig sa mga utos. Ako ang commander mo, James, pero makokontrol ka ni Marius, Salvador, at Hankan pansamantala. Kung ikaw ay sumuway, magdidiskrimina, lumikha ng panloob na alitan, magtaksil o magdulot ng kaguluhan, ikaw ay papatayin. Maririnig ang boses ni James sa buong katimugang bahagi ng Goyo Daunus Realm. Kaya, hindi mabilang na mga banal na nilalang sa kawalan ang lumuhad sa lupa at kinilala ang mga salita ni James. Maayos naman silang sumagot. Para sa kanila, si James na ang bago nilang pinuno. Matapos turuan sina Marius, Salvador, at Hankan, umalis si James sa lugar kasama sina Yanni, Harper, Lysia, at Morgoth. Sa kabilang banda, si Marius, Salvador, at Hankan ay may mabigat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi malinaw kay James ang kanyang mga sinabi. Hindi nila alam kung ano ang susunod na gagawin. Sa Goyoan Temple ng Goyo Daunus Realm, nagpabalik-balik si Goyo sa Jade Platform habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa tabi niya ay ang kanyang mga pinagkakatiwalaan na sina Pierret, Fausto, Yovrin at Avel. Sa ibaba ng Jade Platform ay maraming mga hari ng landas at mga santo ng digmaan. Iilan na lang ang natira mula sa 9 Path Kings at 7 War Saints. Malubhang napinsala ang paksayon ng Goyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, nanatiling tahimik si Goyo. Nakatingin lang sa kanya ang mga banal na nilalang na naruroon. Kahit na gusto nilang malaman ang sagot sa pagtigil sa digmaan, hindi sila nang ahas na saktan siya. Si Zero Pyrite Karapatang-Ari 2024 na Naive, Eldrama, org. Maya-maya, lumingon si Goyo at nagtanong, Yovrin, wala pa ba sila? Natigilan si Yovrin bago umiling. Isa siya sa mga banal na nilalang na nakakaalam ng sitwasyon. Naiintindihan niya ang pinagdadaanan ng paksayon ng Goyo at kung ano ang kakaharapin nito. Biglang tumayo si Fausto at sumigaw, bakit kailangan nating respetuhin ang mga buhay na nilalang? Sino siya sa tingin niya? How dare? Bago pa siya matapos magsalita, hinayla siya ni Pierret. Sa malamig na ekspresyon, dahan-daang lumingon si Goyo. Nang makita ni Fausto ang kanyang matalim na titig ay namula ang kanyang mukha. Kami. Nagtaas ng kamay si Goyo at sinampal si Fausto. Sumigaw siya, chop his head off now. Dahil doon, natakot sina Pierret at Yovrin. Mabilis silang lumuhad sa lupa. Sinabi ni Pierret, si Fausto ay naiinip at nagsasalita ng hindi nag-iisip. Pakiusap, patawarin mo siya kahit isang beses. Mabilis na sinabi ni Yovrin, noon pa man ay mayroon itong templong ito ni Fausto. Hindi dapat. Bakit humihingi pa rin kayong dalawa ng awa para sa kanya? Galit na sumigaw si Goyo, alam mo ba na ang paksayon ng Goyo ay maaaring damanak ang dugo dahil sa kanyang mga salita? Baka hindi na ito umiral. Nang marinig iyon, natigilan sina Pierret at Yovrin. Pagkatapos, bumangon si Fausto mula sa lupa. May dugo sa gilid ng bibig, pinandilatan niya si Goyo. Sa iyong prestihiyo, hindi namin kailangang makipag-ayos ng anuman sa mga nabubuhay na nilalang. Hindi namin kailangang igalang siya bilang ang pinili. Anyway, ang puwersa sa 49th Heaven ay magkasalungat na ngayon sa isa't isa. At worst, makakabuo tayo ng sarili nating team at makapunta sa Mouth Pathstein. Pagbalik ng Wait Ara, it will be their doomsday. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ang swordlight na si Goyo ay tumagos sa kanyang katawan. Nawasak ang kanyang gininto ang katawan. Nang makita iyon, hindi lamang sina Pierret at Yovrin na nakaluhod sa lupa ang nagulat, ngunit ang mga hari ng landas at mga santo ng digmaan sa ibaba ay natigilan din. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Fausto ang dagwang sugat sa katawan bago nilingon si Goyo. Si Goyo ay humarap sa kanya. Bakas sa mukha niya ang pag-aatubili at sakit. Then, he whispered, Fausto, you're too childish. Your words will cause you trouble. Don't blame me for being ruthless. You should go and reincarnate. Don't worry. Muli tayong babangon isang araw.
Makikita mo ito. Pero ngayon, dapat gamitin ang dugo mo para pasanin ng pangkat ng Goyo ang kahihiyan at hintayin si Wait Ara. Pagkatapos, nang hindi na hinintay na sumagot si Fausto, muling itinulak ni Goyo ang kanyang palad. Sabay pumutok si Fausto. May dugo at laman sa lahat ng dako. Fausto. Masakit na sigaw ni Yavrin. Umiyak din si Pierrette. Ang mga hari ng landas at mga banal ng digmaan sa ibaba ay natakot dahil sa tagpong ito. Ngunit ngayon, si Fausto ay pinatay ni Goyo dahil sa ilang salita. Ano ang nangyayari? Hindi ba nila mabanggit ang grupo ng mga buhay na nilalang? Napuno ng dugo ang langit. Naikuyom ni Goyo ang kanyang mga kamao. Lumingon siya, at nagbago ang ekspresyon niya. Tandaan mo ito. Tretuhin ng mabuti ang mga buhay na nilalang. Lalo na si James, ang pinuno ng Wormscale Source. Dapat kang makinig sa kanya. Kailangan mong maunawaan na hindi lamang siya ang pinuno ng Wormscale Source, ngunit siya rin ang pinili. Kaya niyang kontrolin ang kapalaran ng lahat ng mga banal na nilalang. Sa sandaling iyon, ang mga banal na nilalang na naruroon ay huminga ng malalim. Hindi sila makapaniwala. Si Goyo na may mataas na katayuan ay nagsabi ng ganoon sa harap ng lahat. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga nilalang na outside ay kailangang magbigay daan sa mga buhay na nilalang. Hindi na sila makakilos ng high and above. Wala na silang prestihiyo. Nang makitang natahimik ang lahat, napabuntong hininga si Goyo habang nanginginig. Noong nakaraan, naisip ko na maaari nating bigyang daan ang mga nabubuhay na nilalang na may dignidad. Ngunit ngayon, dapat nating protektahan si James at lipulin si Xanthocos. Kailangan natin siyang tulungan na maging Supreme Path. Si Zero Pyrite Karapatang Ari 2024 na Naive, El Drama. Org. Nagkagulo ang buong eksena. Tumayo ang isa sa mga haring landas na may pulang buhok. Ibig sabihin ba nito kailangan nating isuko ang ating sarili sa mga buhay na nilalang? Ang kanyang mga salita ay agad na pumukaw sa taginting ng iba pang landas ng mga hari at mga santo ng digmaan. Lumapit ang lahat at nagsalita. Kung gusto mong isuko ng US ang sarili natin sa mga buhay na nilalang, mas mabuting patayin mo na kami. Matagal na nating pinigilan ang mga buhay na nilalang. Ngayon, kontrolado na natin sila. Sino sa tingin nila? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makipagkampi sa mga buhay na nilalang. Anong nangyari sa iyo? Hindi pa tapos ang digmaan ng 49th Heaven. Aaminin na ba natin ang pagkatalo ngayon? Hindi natin isusuko ang ating sarili sa mga nabubuhay na nilalang. Sa karamihan, maaari nating ipagsapalaran ang ating buhay. Bagamat hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao, hindi natin isusuko ang ating sarili sa sinuman. Nang marinig iyon, dahan-daang pumikit si Goyo. Ang mga nilalang na outside na ito ay sobrang tulala. Marahil ay matagal na silang mataas at nasa itaas kaya hindi na nila makita ang sitwasyon. Sa lahat ng mundo, kabilang ang Health Realm, kahit na ang outside na nilalang o ang mga buhay na nilalang, kailangan ng isa na maging malakas upang magkaroon ng opinyon. Noong nakaraan, ang lakas ng mga nilalang na outside ay nalampasan ng mga buhay na nilalang. Natural na tanggapin ng huli ang kanilang kapalaran na kontrolado ng mga nilalang na outside. Ngayon, kasunod ng pagkakanulo ni Xanthocos, ang mga buhay na kinatawan niya ay sapat na upang labanan ang mga nilalang na outside. Aside from that, nandoon si James na hindi maarok. Madali niyang durugan ang lahat ng mundo at ang buong Health Realm. Ang mga nilalang na outside ay hindi maaaring magpatuloy sa pamamahala sa mundo. Maliban kung ang Soremsia ni Wait Ara ay makakabalik ng nasa oras, ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Ngayon, ang tanging paraan ay tiisin ang kahihiyan at humingi ng tigil-tigilan. Sa ugali ni James, kung nakita niyang tinulungan siya ni Goyo na panasan si Xanthocos. Pangkatin at tinulungan siyang makuha ang kataas-taasang landas, ang mga nilalang na outside ay mabubuhay ng may dignidad. Kung kaya nilang hintayin na bumalik ang Soremsia ni Wait Ara at magsimula ang Lear Tribulation, magbabago ang sitwasyon. Ito ang plano ni Goyo. Ito ang kanyang huling pagsisikap na iligtas ang mga nilalang na outside. Gayunpaman, malinaw na mahirap kumbansihin ang mga powerhouse at mga banal na nilalang. Masyado silang matigas ang ulo at tulala. Sa huli, mawawala sa kanila ang lahat.
Ang landas na mga hari at mga banal sa digmaan ay nagmumura pa rin kay James at sa mga buhay na nilalang. Gusto pa nilang patayin sila at mamatay kasama nila. Matapos manahimik sandali, sumigaw si Goyo, "Shut up!" Ang kanyang dagandong ay ginawang mga hari at mga banal sa digmaan na maingay na tumahimik ang landas. Hayaan mo silang magsalita. Sa oras na ito, isang banayad na boses ang tumunog mula sa labas ng templo. Hayaan akong, isang buhay na nilalang, marinig ang mga opinyon ng mga nilalang na outside. Nang marinig iyon ni Goyo ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa kabilang banda, lumingon sa likuran ng landas na mga hari at mga santo ng digmaan na galit na galit.